Mga Duterte supporters na lamang ang naniniwala dito po kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ang majority ng mga Pilipino nandidiri, nasusuka, nagagalit, at kung ano pang mga negatibong pananalita ang turing dito po kay Cayetano. Kayo ba'y sumasang-ayon sa statement na yan, mga tol? Uulitin ko lamang po mga Duterte supporters na lamang ang naniniwala kay Alan Peter Cayetano at majority ng mga Pilipino hindi na naniniwala sa kanya. Kung kayo po ay sumasang-ayon sa statement na yan, mag-comment or mag-type po kayo ng 1 dyan po sa chat area. Kung kayo naman po ay naniniwala kay Alan Peter Cayetano, mag-comment po kayo ng 2. Pero dito po sa pag-uusapan po natin, mga tol, iba't ibang personalidad, mga legal expert, talagang sinusuka na, nandidiri na, at kung ano na pong mga pananalita na hindi ko siguro nabanggit pa ang pagdi-describe nila dito kay Alan Peter Cayetano. Partikular, ito pong si dating Senador Dick Gordon. Mamaya, si former Senate President Franklin Drilon, meron din pong binanggit. Kaugnay nga po ng kanyang pamumuno. Inihalin tulad po ito sa isang hari na wala pong kaharian. Pero bago natin puntahan yan sa kayong pahayag ni Attorney Dino, unahin muna natin ito pong reaksyon ni Senador Dick Gordon. Inaatake po ngayon ito ng mga Duterte supporter. Hindi po yung mensahe ang kanilang maatake, kung hindi yung ad hominem. Talsik laway daw po ang tawag ng mga Duterte supporter dito kay Dick Gordon. Pero hindi naman yun ang punto kung hindi yung sinasabi niya. At bahagi po ng kanyang sinasabi sa isang interview sa kanya kanina lamang ay nakalagay po dito sa balita ng DZRH. Halo-halo, lungkot, shock, disappointment. Nakikita ko hindi marunong mag-unite ng Senate ang Senate President. Araw-araw, simula nang dumating itong bagong Senate President, gulo ng gulo. Yan po ang pahayag ni Dick Gordon. Pakinggan po natin ang kabuuan ng interview po sa kanya kanina, mga tol. Lahat po tayo namamangha sa mga nangyayari dyan sa Senado. Maraming pangyayaring first time na nangyari dyan sa Senado. Kayo po bilang 2 beses na nahalal sa Senado at naging isa sa mga kilalang senador. Anong naramdaman ninyo? Anong obserbasyon ninyo at anong reaction ninyo sa mga pangyayari ngayon? Halo-halo lungkot, shock, disappointment. Nakikita ko, hindi marunong mag-unite yung Senate President. Hindi talaga marunong mag-unite, Kasi paano niya mapagkakaisa ang mga kapwa niya senador? Napakataas ng apog nitong si Alan Peter Cayetano. Talagang makapal ang pagmumukha, kapit tuko sa kapangyarihan. At alam naman natin, at siguro mag-a-agree din po kayo dito, na ang tanging dahilan kung bakit po nila ginagawa ito, iyan po ay may kaugnayan sa impeachment trial nitong si Sara Duterte. In fact, nagsimula nga yan noong May 11. Siya ang kumausap kay Bato de la Rosa. Hindi nagpakita ng 6 na buwan sa publiko, hindi nagtatrabaho. Pero para lamang mapabilis ang pagpapalit ng liderato at sabayan yung pag-akyat ng impeachment or articles of impeachment sa Senado, kinumbinsi niya ito. At nagkaroon ng pagbabago sa liderato, and since then, araw-araw merong gulo sa Senado. Hindi nyo ba napansin yon, mga tol? Simula nung May 11, araw-araw, samot-saring kontrobersiya ang nangyayari sa Senado. Nakakahiya, di ba? Isa kang pinuno, tapos sa pamumuno mo, walang naging matinong araw, kaguluhan lagi, kontrobersiya lagi. Nandoon ang pagtatangka nilang protekta ng isang pugante sa batas na si Senador Bato de la Rosa, ang pagputukan, yung barilan o pagpapaputok diyan po sa Senado noong May 13 ng gabi. And thereafter, May 14 in the morning o madaling araw, nakatakas itong si Bato de la Rosa, no? Tapos sinundan pa ng mga pag-iyak ni Pia Cayetano. At yung pinaka-worst, yung pagre-railroad nito na baguhin ang rules of the Senate para lamang mapaboran
yung mga senador na wala ngayon diyan katulad ng nagtatagong si Bato de la Rosa at ngayon nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada. At naalala ko na ng Senate President, parang dapat i-unite mo. Mhm. Hindi mo ipaghihiwa-hiwalayin. Eh nangyayari, araw-araw magmula na dumating itong bagong Senate Araw-araw. President, gulo ng gulo, may bagong gulo, may nagbabarilan, may nagtatakbuhan, may mga nangyayari na nakakabigla. So sa akin nalulungkot ako because it really deprives the country ng trabaho ng Senado Mhm. at ang nangyayari tuloy, kinamumuhian na yung Totoo. ilang mga senador dyan. Totoo. Mga tao. Kinamumuhian talaga, lalong-lalo itong si Alan Peter Cayetano. Kaya nga ang opening statement natin kanina, DDS na lamang ang naniniwala dito kay Cayetano. Ilan lang naman ang mga DDS. Si Sara Duterte sa totoo lang, kapag ka nagkaisa ang mga makakalaban niya sa pagka-presidente, yung one-on-one na laban, Sara Duterte o kung sino man ang makakalaban nito sa presidential election sa 2028, hindi mananalo si Sara Duterte kasi walang 40% ang mga DDS. Mas marami pa rin ang mga ayaw sa mga Duterte. Kitang-kita naman natin yan sa reaksyon ng publiko ngayon, partikular sa nangyayari dito po sa Senado. In particular, yung pagnanais ng mahigit sa 70% ng mga Pilipino na harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial niya. Yan po ang resulta ng survey nung nakaraan. Kaya kung naniniwala sila na malakas pa rin si Sara Duterte sa survey, sige, paniwalaan lang nila. Pero paniwalaan din nila na 70+% ng mga Pilipino hangad ay harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial laban po sa kanya or complaint laban po sa kanya. Oo. Pangalawang araw na ho kahapon na walang sesyon at ang term nga boycott ng majority. Sabi ko parang ngayon lang nangyari na ang nasa administrasyon ng isang institusyon o ang mayorya ang nagbo-boycott. Karaniwan opposition Kailangan karaniwan yung ilan lang di ba? Ang nagwo-walk out o nagbo-boycott senator di ba? There's no such thing because sila nga daw, pagka nagagalit ka sa ginawa doon sa isang senador dahil hinuli, pumunta ka doon sa Senado at mag-privilege speech ka. Then ultimately, kung gusto mo, the power of the purse, pagdating ng budget, maghahanda ko kayo, scrutinize ko ang budget niyo. Ganyan, di ba? Pero parang ang batang munti na nagbabaktol, Para talagang bata itong si Alan Peter Cayetano, biruin mo, hahampasin pa yung Rose Room doon sa o podium ba yung tawag doon habang siya nagpapahayag sa harapan ng mga reporter. Natanong lamang siya, piko na pikon, hinampas. Alam niyo, yung mga ganitong gawi ni Alan Peter Cayetano ang lalong nagbibigay po ng kahihiyan sa Senado sa kasalukuyan. Although magdi-disagree ang mga DDS dyan kasi ito po ay tagapagtanggol ng kanilang poon ngayon na mga Duterte. Pero kahit anong gawin nila, sa tingin ng majority ng mga Pilipino, nakakahiya na po talaga ang nangyayari sa Senado. Ikaw po yung Secretary of Local Government at nakakahiya. Bakit? They're performing their duty. Malinaw naman, may court order, di ba? May sandingan bayan. Hindi ko maintindihan bakit. Pero parang ano nangyayari, sinusunog ng Senate President yung buong Senado para Ganun talaga. yung ilang mga taga sa loob ng Senado. Ganun talaga. Masusundan pa yan. Kasi ako naniniwala ako itong si Alan Peter Cayetano at majority hindi na naman po a-attend ito ng sesyon mamayang hapon. Kaya ibig sabihin mananatili sila sa kanilang mga pwesto at sa mga susunod na pagkakataon naniniwala ako na lalabasan na din po ng mga warrant of arrest yung mga kasamahan niya dyan sa majority katulad ni Joel Villanueva, ito pong si Rodante Marcoleta, Chis Escudero at gagawin ng lahat nitong si Alan Peter Cayetano para protektahan ang mga yan. Katulad ng ginawa niyang pagprotekta kay Bato de la Rosa at ang kanyang pagpigil sa pag-aresto ng ating otoridad kay Jinggoy Estrada. Pero kahit gawin niya yon, naniniwala rin naman ako na hindi siya magtatagumpay. Ang nakalulungkot lamang, naaapektuhan po ang trabaho ng Senado na sa pagpapaliwanag po ng isang senador, ito daw po ay gumagastos
ng 25 million pesos araw-araw sa operasyon ng Senado. Kung i-specific natin, lalong-lalo na itong mga senador ngayon na hindi po pumapasok, sumasahod po sila ng 300,000 more or less per month. O kung hahatiin po natin yan sa 30 or 31 days, nasa 10,000 po araw-araw ang sinasahod po nila. Tapos hindi sila nagpakita nung Lunes, hindi nagpakita kahapon at mamaya hindi na naman magpapakita. Malamang sa malamang, pag tinotal mo, abot na naman po iyan ng 100,000 or milyon nang hindi po sila nagtatrabaho. Saan nang gagaling yung perang ibinabayad sa kanila sa atin mga Pilipino sa pamamagitan po ng ating buwis? Tapos tatanggap lang sila ng sahod nang hindi naman nagtatrabaho. Nakalulungkot, di ba? Kaya ang pinaka-appropriate word dyan na ginagamit ng ilan, nakakadiri talaga ang ginagawa nitong si Alan Peter Cayetano, 10 ng majority ngayon diyan po sa Senado. Ang hirap nga ang minority, ang parang silang lagi naghihintay doon sa plenary at naghihintay na dumating ang majority. First time ho ba nangyari ito sa natatandaan ninyong kasaysayan ng Senado, Senator Dick? Wala akong naalala sa aking experience na nangyari yan. Grabe, no? I will remind them na violation ng Constitution yan because kailangan sasabihan mo yung House na mag-a-adjourn ka, hindi kayo maghihintay. Alam mo kung bakit? Siyempre, yung mga congressman naghihintay ng mapasa yung mga bill nila o mga labi nila yung mga bill na nasa Senado. Marami naghihintay. Katulad dyan, naghihintay yung mga commission appointments, ma-appoint yung mga ma-confirm yung mga generals. Kawawa rin naman yung mga general na yun, ano? Biruin mo, promoted na sila, confirmation na lamang ang kailangan nila, pero hindi mangyari dahil sa kakapalan ng pagmumukha nitong si Alan Peter Cayetano. Kawawa din yung mga barangay health workers po natin. Ilang libong barangay meron po tayo sa Pilipinas, mga tol. Kung hindi ako nagkakamali, hindi bababa sa 49,000 barangays. Ang bawat barangay may health workers. Ang mga health workers na yan, mabibigyan ng proteksyon, mabibigyan sila ng kaukulang karapatan para sa kanilang mga benepisyo sa pamamagitan po ng batas. At yon hindi maisabatas dahil nga hindi pumapasok ang majority sa ngayon. Isipin ninyo, 49,000 barangay. Ipagpalagay nyo, merong 1 o 2 health worker sa bawat barangay. Believe, mas marami pa dyan yan. Pero ipagpalagay na lang natin 1 o 2. Di ibig sabihin, 49,000 families po yun na inaagrabyado nitong si Alan Peter Cayetano at ng kanyang majority block ngayon. Idagdag pa natin diyan yung batas sana na maipapasa na kaugnay ng paglaban sa mga ginagawa ng mga pribadong ospital na gipitin ang kanilang mga kliyente. Hindi maisapat sa ang mga batas na yan. Uulitin ko, dahil sa kakapalan ng pagmumukha nitong si Alan Peter Cayetano na pangunahan ang majority block na mag-boycott. Grabe, sobrang kapal po ng pagmumukha talaga. Lagpasan muna natin bahagya yung interview kay Senator Dick Gordon or former senator. At ito naman, ang paniniwala ni former Senate President Franklin Drilon. Alam mo, sabi niya, hindi nagsesesyon dahil ayaw nilang baka palitan ang liderato. Kapag napalitan ang liderato ng Senado, may epekto yan sa impeachment trial na gagampanan habang nasa bakasyon ang Senado. Sa madaling salita, naniniwala ngayon itong si Franklin Drilon na may kaugnayan ang mga kaguluhan na yan, pati yung pagpapalit ng liderato, kahit itinatanggi ni Alan Peter Cayetano, sa paparating na impeachment trial nitong si Sara Duterte. At direct to the point yang i-address dito ni Attorney Dino De Leon. Pakinggan natin yung naging interview sa kanya ng One News PH. We have Dino De Leon, a public interest and human rights lawyer. He's also trustee of the Human Rights and People Empowerment Center Incorporated. Welcome to The Big Story, Attorney. Good evening, Cess, and to all our listeners and viewers. First, your reaction at what's happening at the Senate. Is this an insidious plan para hindi matuloy ang impeachment trial ni VP Sara? Well, nakakarimarin, no? Kung ang tanong anong nararamdaman natin, nakakarimarin kung meron pang mas malakas doon. Actually,
yung nakakapandiri siguro yung nangyayari, no? And hindi kailangan natin tingnan yung buong political context bago tayo mag-pass ng judgment. And ang malinaw dun sa political context and the chain of events ay nung nagbobotohan na ang Kamara para maiakyat, overwhelmingly yung vote para doon sa impeachment trial, bigla nag-change ng Senate leadership, pumasok si Bato de la Rosa. So sa akin, malinaw yan eh. This is connected with the impeachment trial. At Naniniwala ba kayo dito, mga tol, na yung pagpapalit ng liderato ng Senado ay connected sa impeachment laban kay Sara Duterte? Ano ang layunin? Para manipulahin? Pabor para kay Sara Duterte? Kasi ang kinakatakot nitong mga Duterte at supporters nito, hindi naman yung magiging desisyon ng Senado eh. Sigurado sila na maa-acquit si Sara Duterte. Yan ang paniniwala ng mga yan. Pero ang pinipigilan nila sa pamamagitan ngayon ng pagpapalit ng liderato dahil uupo bilang Senate President, uupo bilang presiding officer ng impeachment court, ang Senate President. At ngayon yan ay si Alan Peter Cayetano. Madali nilang mamamanipula ang mga gagawin diyan sa paglilitis, lalong-lalo na ang pagpo-produce or introduction ng mga ebidensya. At tingin ko, yun yung pinakakinakatakot ng mga Duterte at supporters nito na ma-introduce ang mga ebidensya. Kasi pag nakita ng publiko ang mga ebidensya, wala na silang magiging dahilan pa na hindi totoo yung sinasabi o inaakusa kay Sara Duterte. At syempre, kapag lumabas ang ebidensya at totoo talaga na meron pong bilyong-bilyong kayamanan itong mga Duterte, paano pa nila ngayon mababago yon sa naratibo ng mga supporters po nila? No? Kaya ang gagawin nila, pigilan hanggat kaya nila, lituhin ang publiko, guluhin ang sistema, at yung particular na ginagawa ng kampo ni Sara Duterte ngayon, ipa-dismiss yung impeachment laban sa kanya. Saan ka naman nakakita ng nasa Senado na ipapadismiss mo? Sa pagpapaliwanag ng mga abogadong eksperto kaugnay ng konstitusyon, hindi pwedeng gawin yan ng respondent sapagkat yan ay ipinagbabawal. Dalawa lamang daw po ang dapat mangyari kapag nasa Senado na ang impeachment. Ito ay either mauwi sa acquittal o mauwi sa conviction. Walang pagpapayag mula sa konstitusyon ang sinasabing motion to dismiss na ngayon diskarte ng kampo nitong si Sara Duterte. nasa track record na rin ni Alan Peter Cayetano na pagkapapalitan siya sa Senate leadership, kapit toko siya dun sa pwesto. If you would recall, nagkaroon sila ng gulo nung panahon nung nagkakaroon pa ng power struggles between him and Velasco, Speaker Velasco, he even went up to the extent of convening yung supposed majority supporters siya sa Celebrity Plaza at kinuha nila Grabe. yung Senate, yung House seal, no? No, kapit tuko talaga sa kapangyarihan. Biruin mo, ang dapat Senate to as Speaker of the House na si Lord Alan Velasco. Nakakuha na nga ito ng majority na bilang ng mga kongresista ng mga panahon yun dahil kinakampihan siya ni Rodrigo Duterte na eh. Ang natitira na lamang kay Alan Cayetano nung panahon na yon, hindi na majority. Pero para lamang mapigilan niya yung pamumuno nitong si Lord Alan Velasco, ganito yung ginawa. Yung kinukwento ngayon nitong si Dino, Attorney Dino. Saka syempre, yung hindi mawawala sa isipan ng publiko na pinapadlock niya ang plenaryo ng Kongreso at pinatanggalan pa ito ng Wi-Fi. At ngayon, bagamat tinatanggi ngayon ng leadership ng Senado, pero inulit po iyan sa nakalipas na araw nung Lunes, 'di ba? Ang katwiran lang daw nila nag-trip yung power ng Senado kaya nawala ng aircon tapos kinalaunan na ibalik din. Tapos hindi naman daw pinatayan ng Wi-Fi. Pero iba yung sinasabi ng mga naka-experience doon. Lalong-lalo na ang minority senators nawalan sila ng Wi-Fi at naramdaman talaga nila yung init kasi nawala nga yung aircon. Para lang hindi magkaroon ng session. So, Alan Peter Cayetano has the track record of hijacking the entire institution for his political and personal purposes. Kapit tukuyan sa kapangyarihan kahit anong mangyari. So all the moves leading to the beginning of the impeachment trial are being made. There are dates, there is submission of evidence, etc. But is
are we being misled here? Is there Well, something going on beneath all these actions that seem to indicate that it will start? Well, show yan, tsaka smokescreen, no? Pero tandaan natin, Ses, na ang napaka-importante, napaka-crucial ng presiding officer pagdating sa any impeachment trial, no? Nakita natin yan sa panahon ng impeachment trial ni Joseph Estrada. Napakagaling, napakahusay. Ito naman yung hope ni Attorney Dino, ano? Kasi siya naniniwala na kapag natapos ang paglilitis na naipakita ang mga ebidensya, huhusga ang mga senador base sa ebidensya, no? At sa paniniwala niya, hindi talaga maitatanggi na malakas ang ebidensya laban kay Sara Duterte, kaya makukonvict ito. Even daw yung mga kumakampi kay Sara Duterte, iingatan yung kanilang political future dahil kitang-kita na yung mga ebidensya laban kay Sara Duterte, kaya boboto ito for conviction. Yan ang kanyang optimistic view, no? Pero ako kasi medyo pessimistic ako sa bagay na ito. Hindi ko nakikita yon sa mga nakaupong senador ngayon diyan sa majority. Definitely, bulag itong boboto para i-acquit si Sara Duterte. Partikular, yung mga natitira ngayon diyan na si Robin Padilla, Senator Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Mark Villar, Camille Villar, at Joel Villanueva, Chis Escudero, no? Yang mga binanggit ko na yan, meron pang dalawa na hindi ko nabanggit, sigurado po ako na hindi yan titingin sa ebidensya. Ito naman ay point of view ko lamang, mga tol. Kasi ang nakikita ko sa kanila, sila ay nagsisilbi, hindi na po para sa taong bayan. Hindi na nila iisipin, ano ngayon kung magalit kayo sa amin? Ang iniisip na lamang ng mga ito para sa aking paniniwala, ayaw nilang magalit sa kanila ang mga Duterte. Pag nagalit sa kanila ang mga Duterte, may kalalagyan sila. We do not know kung ano ang hawak sa kanila ng mga Duterte, pero yun yung nakikita ko kung bakit sa kabila ng mga paghahanap ng pananagutan, nililihis po nila yung issue paalis kay Sara Duterte at pilit binabalik ngayon dito sa flood control project anomalies na bukas magsasagawa ng investigasyon ang Blue Ribbon Committee. Pero alam ninyo, kahit anong gawin nila ang naratibo sa harapan ng publiko, after all, ebidensya naman po ang magsasalita. Saka wala namang kapangyarihan ang Blue Ribbon Committee na magsampa ng kaso. No? Pinalalabas kasi ng mga Duterte supporters at ng mga senador na ito na para bang napaka-powerful ng Blue Ribbon Committee. Hindi po totoo yun. Wala silang kakayahang magsampa ng kaso. Kahit sabihin nilang tambak ang ebidensya nila laban kay Congressman Martin Romualdez, pag yan po ay hindi in-appreciate ng Office of the Ombudsman dahil maaaring gawa-gawa lamang o kaya fabricated yung mga testimony katulad nung nakikita natin na pagbibigay ng salaysay nitong si Orly Gutesa na mas kabisado pa ni Rodante Marcoleta yung kanyang mga sinasabi, hanggang doon lamang yan sa Blue Ribbon Committee at hindi po yan aakyat sa korte. Kaya wag kayong manakot. Hindi nyo nga dapat pwedeng ikatwiran na kaya hindi kayo pumapasok sa sesyon para lamang matuloy ang investigasyon na yan. Mababang uri yan kung tutuusin, kung ikukumpara sa trabaho ninyo para lumikha talaga ng batas. Isang komite lamang ang pinag-uusapan. At ang komite na yan, nandyan yan to hear in aid of legislation. No? Hanggang doon lamang yun. And kung may mga ebidensya, to recommend but not to prosecute. Even magsampa ng kaso, wala kayong kakayahan. Kaya hindi nyo malilin lang ang mga taong nag-iisip dito. Ang tanging malilin lang ng mga grupo ni Alan Peter Cayetano na makapalang mukha ay mga tatanga-tangang Duterte supporters lamang. No, at patas ni Chief Justice Hilario Davide noong panahon ng impeachment ni Corona, ganun din, no? Yung kay Chief Justice Davide, kaya nagkaganon is because pinigilan yung pagbubukas ng ebidensya against the advice, di ba? Kita naman natin sa facial expression at sa advice ni Chief Justice Hilario Davide, bumoto yung institusyon kaya nagkaroon yung taong bayan. Nung kay Chief Justice Corona, napakalinaw na nung simula mas maraming mga senator judges ang hindi inclined para mag-convict. Pero nung lumabas yung ebidensya,
kailangan nila i-convict. What's the point, no? Ang laki ng kapangyarihan ng presiding officer para mag-suppress ng ebidensya. Yun. So, sana hindi ito smokescreen. Wala namang Tingin ko, baka yan ang gawin ni Alan Peter Cayetano, no? Kunyari, maglilitis pero isusuppress yung ebidensya. Kasi yung ebidensya na yon ang maglulugmok sa mga Duterte, lalo na dito kay Sara Duterte. Like for example, bubuksan ang bangko ni Sara Duterte which is an exception doon sa bank secrecy law dahil yan po ay impeachment trial. Ang gagawin lamang ng majority ngayon, boboto lang sila para hindi buksan yung bangko ni Sara Duterte sa impeachment trial. Pero hindi na nila magagawa ngayon yan, mga tol. Kasi bakit? 11 na lamang sila, no? At 11 ang minority. Ang presiding officer, ang Senate President, hindi pwedeng bumoto. Di ibig sabihin, ang boboto lang kung tatanggi silang buksan ang bank records ni Sara Duterte ay ito pong majority na 10 na lamang ngayon at minority na 11. Pwedeng bumoto ang presiding officer kung tie. Kung 11 ang minority, 11 ang majority, excluding the presiding officer, tie. Boboto ngayon yung presiding officer. Pero hindi magtatay Kasi sa actual na paglilitis, 10 na lamang ang majority senator against sa 11 minority. Kaya magtatagumpay pa rin sa huli na mabuksan ang mga bank records nitong si Sara Duterte kung sakasakali. Ang hindi lang natin alam kung anong manipulative or maneuver rather ang gagawin nitong si Alan Peter Cayetano para hindi mangyari yan. Ang choice ng Senado kasi fourth wing na nakalagay sa Constitution, mukha namang hindi na nakakuha ng relief from the Supreme Court, so matutuloy na talaga ito. Ang question though is, would they be fair in allowing pieces of evidence to be open? No? At crucial dyan yung presiding officer, kaya gusto nila na dapat si Alan Peter Cayetano. Kasi alam naman natin na siya yung kayang makipagbalitaktakan dyan. No? In fact, right now, napaka-unconventional na yung Senate President, hindi nagpe-preside. Grabe, Iba nagpe-preside para siya yung kayang makipagbalitaktakan. Balik muna tayo kay Senador Dick Gordon. Kaugnay niyang si Alan Peter Cayetano. Nakakadiri, nakakahiya, no? Ang ginagawa talaga nitong si Alan Peter Cayetano bilang Senate President ng Senado sa ngayon. Saka ibang mga pinuno ng bayan. So maraming nangyayari na talaga hindi dapat ginagawa yan dahil nag-adjourn kayo, nagko-question pa kayo ng quorum at lahat. Sumugod ang China, let's say. Example lang, kung magano ng China. Yung nag-away tayo doon, nagbatilan doon, nagbombahan doon. If you have to declare war, walang session. Ano mangyayari? Di ba? Kaya nga ho. Last day ho ngayon. Last day po ngayon para bago mag-adjourn. Paano kaya? Pwede bang mag-adjourn ang Senado ng hindi mas alamin natin yung posisyon ng minority sa pangunguna ngayon diyan sa isang interview rather dito kay Senator Kiko Pangilinan, no? Pakinggan natin kung ano yung magiging aksyon ng minority mamaya kasi ang nakikita ko dito talaga mga tol mamaya hindi na pupunta ang kampo nitong si Alan Peter Cayetano and basically mag-adjourn sine die yan nang wala pong sesyon na mangyayari ngayong araw na ito. Sana mali ako at pumasok sila pero parang hindi Parang hindi ako magkakamali sa pakiramdam ko na yan. Panawagan ng Senate Minority, magbitiw na sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Para ngayon, pang issue sa Senado, mapanan natin ngayon si Senate Minority Block Member Senator Kiko Pangilinan. Senator Pangilinan, magandang umaga po. Ay, magandang umaga at sa iyo, Igan, at sa mga nanonood, nakikinig, magandang umaga. Baka ibalik sa inyo, nasa rules ba na hingin ang pagbibitiw ng isang Senate President? Strictly speaking, wala sa rules. Ang pagbibitiw ng Senate President ay depende sa 13 senador. Ito ay panawagan dahil naniniwala kami na meron pang mga kasamahan tayo sa kabila na maaari pang makumbinse dahil sa mga pangyayari nitong nakaraang 2 linggo na hindi karapat-dapat manatili pang nakaupo bilang Senate President
si Senator Cayetano dahil sunod-sunod ang skandalo, kontrobersiya, pagbabaluktot ng aming mga palituntunin, a disregard of our rules, sunod-sunod mula nung nag-umpisa nung Lunes, May 11 hanggang sa ngayon. Kaya sabi ko nga, hindi ito tungkol sa isang independent Senate. Ito ay tungkol sa pag-aabuso sa kapangyarihan at sa pwesto. This is impunity. And therefore, we have to end this by asking him either to resign or convincing yung ating mga kasamahan na pumili na Alam mo, Regina Edusma, kayo-kayo na lamang ang nagbobolahan sa paniniwala ninyo. Tingnan mo nga dito sa channel ko ngayon, 2,800 ang nanonood. Isa ka lang yata na nagtatanggol diyan sa majority nyo ngayon. No, majority ng mga Pilipino hindi na naniniwala sa pinagtatanggol ninyo. No, ganun lang kasimple 'yon. At nakakadiri naman talaga ang ginagawa nitong si Alan Peter Cayetano. No, nakakagalit kasi pera ng taong bayan ginagamit nila sa maling paraan, sumasahod sila nang hindi sila nagtatrabaho. Di ba kayo nag-iisip doon? Nakakahiya talaga kayo. O mga tatanga-tanga lang talaga kayo, kahit winawalang hiya na kayo, okay lang sa inyo kasi Duterte kayo. ang bagong Senate President. Sa political history ni Senador Cayetano, mukhang hindi siya madaling pagbitiwin sa pwesto. Pero kung ito'y numbers game, nawawala na ba yung talagang mga issue sa Senado? Of course na, no? Dahil nga maliwanag sa amin mula pa noon hanggang sa ngayon na kinakailangan patuloy ang pag-iimbestiga sa flood control at in fact, 7 kami pumirma sa report na yan dahil nire-recommenda natin ang pagsampa ng kaso at pag-iimbestiga sa marami naming ilang mga kasamahan natin. So, kaya, tuloy-tuloy yan. Yan nga, parang binabaluktot na naman ang katotohanan. Sinasabi, hindi daw namin iniimbestigahan ang flood control. Hindi sila pumipirma. Pag hindi sila pumirma, hindi ito mapupunta sa plenaryo para madebate. At kung gusto nilang makipagdebate, doon sa plenaryo. Pag hindi sila sumasang-ayon sa report, sabihin nila sa debate sa plenaryo. Pero ayaw pirmahan eh. So yun, isa na namang patunay na binabaluktot itong mga issue at naratibo. Sabi ni Senate President Cayetano na may personal ang minority at hindi na siya binigyan ng pagkakataon. Ay, hindi ko totoo yan. Mula pa nung unang araw kasi, paano mo bibigyan ng pagkakataon? Unang-una, nag-motion sila. Sa unang araw pa lang, amendahan yung ating rule. Ang tanga nyo talagang mga Duterte supporter. Wala kayong ibang argumento kung maleta. No? Kung ako'y nakatanggap ng maleta, di sana mayaman na si Top 1. Gamitin nyo naman yung utak ninyo, mga Duterte supporter. Sa totoo lang, ayoko na sanang pansinin kayo, kaso lang nakaka-frustrate din yung katangahan ninyo eh. No? Nagtataka ako bakit may mga tangang tao. Sa bagay, bahagi siguro talaga ng isang tao ang pagiging tanga kasi once in a lifetime, naging tanga din tayo eh. Bumoto tayo kay Sara Duterte. No, kaya kayong mga hindi bumoto kay Sara Duterte, kahanga-hanga kayo. Hindi kayo naging tanga. Bumoto tayo kay Robin Padilla o katangahan ng pagboto kay Robin Padilla. Bumoto tayo kay Jinggoy Estrada. Katangahan ng pagboto kay Jinggoy Estrada. Pero at least nagising na ako sa katangahan ko. Eh ang masakit, itong mga tatanga-tangang Duterte supporter hanggang ngayon, tatanga-tanga pa din. Para magkaroon ng online voting. That was on the first day. At pag tinignan natin, nandun din sa first day na biglang yung isang nagtatago ng 6 na buwan. Biglang pinapasok, pinatuto, tapos, ayun, third day, pinatakas. Tapos, nung pautukan, sabi, we are under attack. Pero hindi naman pala totoo dahil ang nagpauto, yung tao mismo nila.
At pagkatapos ng paputukan, kami pa inakusahan na meron kaming kinalaman. False accusations. Ano pang inaasahan natin? Sinungaling naman kasi talaga si Alan Peter Cayetano, mga tol. Kaya yung mga Duterte supporter na mga numero unong sinungaling din, pare-parehas lang sila. Pansinin ninyo, ang mga Duterte supporters napakasinungaling. Katulad ng mga nanonood sa atin ng mga ito, napakasinungaling ng mga yan. Kasi ikaw mag-aakusa ka na wala ka namang pinaghuhugutang katotohanan. Katulad ako, sasabihan mo ako ng bayad ako ng maleta, sinungaling ka. Dapat bago ka magsalita niyan, meron kang katotohanan na pinaghuhugutan. Hindi, sabi lang nila sabi lang ng ganito, kaya hinala ko lang. Di ba? Kasi nungalingan yun. No? Kaya, ang kasabihan nga, birds of same feathers flock together. Di ba? Tingnan nyo sila, sinungaling, magkakasama ang mga sinungaling. Tingnan nyo ang Senado ngayon sa majority, inaakusahan ng mga pandarambong, magkakasama sila, Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero, Senator Dante Marcoleta, pandarambong, no, ang mga akusasyon sa kanila. Si Alan Peter Cayetano, naakusahan din ito ng korupsyon sa pinamunuan niyang SEA Games noon, nung siya naging chairman yata tungkol sa budget doon. Anong pinagkaiba nila? Pare-parehas sila na may mga kontrobersiya. Pansinin nyo yung minority ngayon. No, may mga kaso ba sila? Sa ngayon, wala. No? Si Rapi Tulfo, walang issue ng korupsyon. May issue tungkol sa dati niyang asawa. Si Erwin Tulfo, walang issue ng korupsyon. May issue na pinalalabas nila sa kanyang citizenship, pero yun ay binasura na ng COMELEC. Si Senator Risa Ontiveros, walang issue ng korupsyon. Paninira lamang yung sa kanyang sinasabi ng mga DDS sa PhilHealth. Wala naman pong katotohanan yon. Ang kinakaharap na kasong kriminal ni Senator Risa Ontiveros, yung paglabag sa Anti-Wiretapping Act or Republic Act 4200 na isinampa noon nitong si Vitaliano Aguirre. Sino pa? Si Senator Kiko Pangilinan, walang issue ng korupsyon. Senator Ping Lacson, wala. Senator Tito Soto, wala. Senator JB Ejercito, wala. Senator Mig Subiri, wala. Senator Win Gatchalian, wala. Pero yung 13 senador sa majority ngayon, ano tawag nyo sa kanila? Tapos suporta kayo ng suporta sa kanila? Nakagadaw umalis na maaga dahil may kinalaman kami sa putukan. Paano natin bibigyan ng kuwan at tsansa? Itong sa umpisa pa lamang, binabaluktot yung rules. Sa umpisa pa lamang, kami... Ang tangan nyo talaga, mga Duterte supporter. Anong bukas magkakaalaman na kung sino talaga kawatan? Alam nyo na Yun na yung paniniwala ninyo. Si Pangulong Bongbong Marcos, si Congressman Martin Romualdez. Mababago pa ba namin yan? Hindi na. Ang hinahangad namin, ebidensya. No? Kasi alam na namin kung sino ang kawatan. Si Jinggoy Estrada, humaharap na sa kaso ngayon. Nakakulong na. Hindi pa ba yun ebidensya para sa inyo? Si Martin Romualdez, kung sinasabi niyong kawatan siya, so be it. Anong pakialam natin dyan? Kung corrupt si Martin Romualdez, panagutan niya yan. Pero lahat yan ay subject ng ebidensya. No? Si Pangulong Bongbong Marcos, kung corrupt, panagutan din ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat nagkakaisa tayo sa laban sa korupsyon. Yun ang problema sa inyo, mga tatanga-tangang Duterte supporters. Si Sara Duterte, pinagtatanggol ninyo. Sige, pagtanggol ninyo. Pero, nasa formal proceedings na ngayon, bakit ayaw ninyong magpatuloy ang impeachment? Bakit ayaw ninyong makita ang mga ebidensya? Kasi kung talagang walang kasalanan si Sara Duterte, sasabihin ng mga ebidensya. Diba? Anong masasabi ninyo dito sa ating pinag-uusapan, mga tol? I-comment nyo na lamang dyan sa chat area. Maraming salamat. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.